The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yan, Eto Che na. Guevara. Thursday na ngayon, Pastor. May letter daw tayo. Nagpahaba ka ng balbas mo. Oh, magkahawig mo na si sila. Che Tsaka Guevara. nagpaano ng buhok. Pero Ng mas kahawig ni bigote. Idol Lourdes. Sino? Si Che. Diba? Saan banda? Pagka nakatakip to. Okay, sige, go. Pag naka-long hair. Oy, eto na. Pastor Jeff, tama yan. Gulu-guluhin mo lang buhok mo para maging mukha kang Che Guevara. Kasi ganyan. Ang kulang nala sa'yo yung sombrero niya. Pero ito mga kapatid, from Che, punta po tayo kay Julian. Para po sa mga nakikinig sa atin ngayon, makinig kayo maigi, narito ang liham niya. Sabi niya dito, Pastor, bago ko nakilala ang aking asawa ngayon, ako po ay isang single parent. Naghiwalay kami ng dati kong kinakasama at nasa poder ako ng aming anak na lalaki. O nasa poder ko ang aming anak na lalaki. Habang ang misis ko naman ay isang single mother at nasa pangangalaga naman niya ang anak kong babae. Ang dalawa naming anak halos magkaedad lang. 13 ang sa akin, 12 anyos naman ang nasa misis ko. Pareho po kami na may hindi magandang nakaraan. Kinalimutan namin lahat, nagmahalan at piniling magpakasal. Ngayon ay 10 taon na kaming kasal at hindi pa rin nagkakaroon ng sarili naming anak. Pero sinusubok na naman po ang aming relasyon noong minsang bumiyahe ako ng 1 linggo para sa aking trabaho. Nalaman ko na nagpunta ang misis ko sa reunion ng kanyang mga kaklase noong high school. Nagkasiyahan at nagkainuman, subalit dala ng kalasingan ng aking asawa, may nangyari sa kanila ng kanyang dating kaklase. Inamin sa akin ng misis ko ang pangyayari at humingi siya ng tawad. Ganun pa man, nainsulto ako sa ginawa niya. Dahilan para lumamig na yung pagsasama namin. Nawalan ako ng gana sa amin. Humihingi ng pangalawang pagkakataon si misis. Mahal ko ang asawa ko. Pero paano ko ibabalik ang tiwala ko sa kanya? Paano ko makakalimutan ang nangyari kung maya't maya kong naaalala ang kasalanan niya? Naisip ko po na makipaghiwalay na at magsimulang muli kasama ang aking anak. Katulad noong dati na kami lamang mag-ama. Anong say mo, Brad? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Julian. Pastor Jeff, naku, second chance at love na pala to ni Julian. Tapos sa pangalawang pagkakataon, may hindi naman magandang nangyari. Oo, pero for a change, ang nagloko naman dito, babae. Kasi usually lalaki, di ba, Pastor, yung mga kwento. So anong say mo, Brad? Dapat pa bang bigyan to ng second chance? Cha, yung mga ganyang mahihirap na katanungan sa love life, dapat ikaw sumasagot eh. Sa akin, walang second chance. Wow, teka lang naman. Sige, Pastor Jeff, ikaw muna. Alam mo kay Popsi Lennon, tinanong ko siya, Popsi, ano ma-advise mo rito? Nakikinig lagi sa atin. Sabi, Pastor, sabi mo kay Julian, huwag niyang iwanan. Dagdagan na lang niya. Aray ko, patay tayo dyan. Oo. Buti na lang, hindi ako si Popsi Lennon at baka mawala ako sa ere pag ganyan ng payo. Well, Julian, salamat sa tapang mo. Saludo ako sa iyo. Ang hirap niyan. I mean, hindi mahirap, hindi madaling magsalita ng, alam mo yon, tayo mga lalaki. Parang nawala yung respeto and all. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na normal naman yung nararamdaman mo. Alam nga namang either parang dead ka na lang, mo na lang siya, saan siya masaya. Pero yung pagkawala ng gana, may galit, pagkalito, okay, tapos nare-recall mo, lahat yung bahagi ng trauma, ng betrayal. So hindi ka mahina, sugatan ka lang. So linawin ko muna yung mga bagay-bagay. Magkaiba yung pagpapatawad at pagtitiwala. Okay? Forgiveness is given, trust is earned. Sabi po kasi sa Bible, forgive as I have forgiven you. So walang question yung magpatawad. Pero yung magtiwala, iba yon. May proseso yon. Pwede ka magpatawad kahit hindi pa buo yung tiwala. Hindi kasalanan na hindi ka agad nagtiwala. Sabi nga sa Biblia, above all else, guard your heart. So pangalawa, ang tanong ay hindi lang nagsorry ba siya, kundi nagsisisi ba siya. Again, mga words tong inaano natin, dinidefine natin dito, no? May malaking pagkakaiba po yung regret and repentance. Okay? Pag sinabing regret, nahuli ka lang. May mga politiko tayo, pag nahuli, nagsisisi na, ganyan. Pero iba yung repentance. Sa Bible, may godly sorrow, meron tinatawag na worldly sorrow.
Yung worldly sorrow, si Judas, nagbikte. Godly sorrow, si Peter, nagsisi. So biblical repentance po, meron niyang full accountability. Walang sinuturo. Ikaw kasi nawala ka kasi reunion yon. Pagka may full accountability, walang sinisisi. Hindi alak, hindi reunion, hindi sitwasyon. It's my fault. Okay? And then may transparency. Walang lihim, walang tinatago. And then pangatlo, yung willingness to submit na tulungan mo ko. Pa-counsel tayo, ito na yung boundaries na gagawin natin kasi yun yung mahalaga. Kaya sabi niya sa isang verse sa Bible, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Samantalang yung worldly sorrow, naghahanap lang ng masisisi. So Julian, hindi mo trabaho ayusin yung kasalanan ng misis mo. Trabaho niya yon na ipakita na siya'y nagbabago na at siya'y may pagbabagong pinapakita. So pangatlo, hindi mo kailangan magdesisyon ngayon, Julian. Kapag sariwa pa yung sugat, huwag munang gumawa ng permanent na decision. Sabi sa Salmo 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot niya ang kanilang mga sugat. So sabi po sa Psalm 147 verse 3 po yan, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. So, Julian, healing takes time. At ang pagmamadali, kadalasan nagdadagdag lang ng sugat. Kung maghihiwalay ka ngayon, siguraduhin mong hindi galit yung desisyon. I'm not saying maghiwalay kayo. Pero kung darating ka ron, siguraduhin mo na in-exert mo lahat ng effort at hindi ang motivation mo galit, selos, and all. Kung mananatili ka naman, siguraduhin mo may proseso at hindi naman denial. Hindi, wala na sa akin yun. Hayaan mo na lang yun. So kaya, Julian, may mga practical na pwede kang gawin. Okay, mga kailangan mo hakbang, pupunta kayo sa counselor, may mga couples counseling na mga taong kailangan mo magbayad para, alam mo yon, may value rin naman yan pag ikay nag-i-invest. Kailangan nyo mag-set ng clear boundaries, wala nang alcohol mula ngayon, okay, wala na munang reunion, accountability partners, at kailangan mo rin mag-invest ng time and consistency sa misis mo and have space for your pain. So, tanong ko lang, kaya mo pa ba? Kaya mo yan, Julian? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan, nakakayanin mo ng solo. Nandyan ang Diyos para tumulong sa'yo. So Julian, hindi ka masamang asawa dahil nasasaktan ka. Hindi ka masamang ama, kundi iniisip mo lang protektahan ang sarili mong pamilya. Salmo 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot niya ang kanilang mga sugat. Tayo manalangin, Panginoon, napakahirap ng sitwasyon ni Julian. How I wish na madali lang. Hiwalayan mo yan, tapos problema mo. Pero Lord, kung ang motivation niya ay mali, hindi rin Lord magiging magandang ending. So Lord, dinadalangin ko, bigyan mo siya ng time. Sabi mo nga sa Ecclesiastes, there's a time for everything. There's a time for healing. At ngayon po, Panginoon, habang siya naggagamot ng kanyang yung feeling of betrayal, yung Lord, tanggalin mo Lord yung galit sa kanya at naway mayani ang pagpapatawad at pagmamahal. So Lord, yung trust will follow. I pray sa kanyang misis na na-break yung trust, na magdoble effort ngayon. Ay pakita niya, maaaring siya nagkamali, ngunit hindi naman permanente ang kanyang state. Pwede pa siya magbago. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Muli, Panginoon, salamat po sa araw na ito sa aming pakikinig sa napakagandang aral na naman mula kay Brad Jeff. Nawa, ito po yung magbigay sa amin ng linaw, ng clarity and direksyon. Sa amin po tagapakinig ngayon na naharap po sa mga pagsubok ng pagdidesisyon, Lord, gabayan niyo po silang lahat. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Salamat muli, Brad, sa napakagandang aral na ating napakinggan. Amen indeed. Kay Justice Tess Arcega, happy birthday. Good morning po, Justice, at maligayang bati po sa iyo. Galing kay Manong Toots Almasan na nag-aabang din sa ating The Daily Brad. Okay, Brad Jeff? O nga Brad, medyo nahirapan lang tayo doon sa desisyon ni Kuya Julian. Buti na lang may mga sumusulat po sa atin. Kung gusto niyo pong lumiham sa amin, pumunta lang po kayo sa pastorjeff.ph, the Facebook at YouTube or TikTok or Instagram. May mga messaging section po yan. Mensahe niyo lang po sa akin or email me, pastorjeff.ph@gmail.com kung gusto niyo pong ibahagi ang inyong kinikimkim na tanong. Yan, para mabigyan kayo ng konting payo na bibigyan. Amen. Okay, Brad, we'll catch you tomorrow, Friday. Ted, salamat Ted. May lunch lang kami. Rael and Len Ferrer, Junjun and Trina Galang. Makita-kita tayo. At Inessa from National Kidney Institute. Thank you for always tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo